Isang gabi raw noong 1947, may isang kasambahay na ang pangalan ay Dolor ang nawalan ng anak. Bigla raw itong nawala sa silong ng asyenda habang naglalaba. Ilang araw nilang hinanap ang bata. Sa poso, sa kakuyan, sa palayan, pero walang bakas. At simula noon, tila nabaliw si Dolor at paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, Isinubo siya ng lupa. Isinubo siya ng asyenda. Dekada 50, sa Bacolod tayo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Noong dekada 50 nga sa kwento, na sa isang liblib na bahagi ng Bacolod, may isang asyenda na matagal nang pinabayaan. Sinasabing pagmamay-ari raw ito noon ng isang pamilyang Arrieta. Mayayaman, ngunit kilala rin sa pagiging mabagsik sa kanilang mga tauhan o kasambahay, at kasama nga doon si Dolor. At ganito ang nangyari. Ayon sa kwento, isang linggo mula nung nawala ang anak ni Dolor, biglang nagkaroon ng parang isang sunog sa asyenda dahil bigla na lang umusok noon ang silong ng asyenda sa hindi maipaliwanag na dahilan. Walang apoy, pero may makapal na usok at amoy ng nasusunog na buhok. At mula sa pangyayaring iyon, nagsimula ring magkasakit ang mga tauhan. At unti-unti ay namamatay ang mga alagang hayop sa asyenda. Hanggang sa taon ng lumipas, ay tuluyan nang iniwan ng mga Arrieta ang asyenda. Dahil daw sa paniniwala nilang ginumon na ng sumpa ang lupain na yon. Pero sabi lang nila na umalis na ang mga Arrieta. Pero mahiwaga kasi ang pagkawala ng mga yon, dahil sa bigla na lang silang hindi nakita ng mga tao at naiwang abandonado na ang lugar. At sa mga ilang taon ng kaganapan sa asyenda, ay lingid sa kaalaman ng nakararami ang malagim na nangyayari sa loob ng asyendang ito. Dahil Wag niyo papata! Sigaw ng isang albularyo. Fast forward tayo matapos ang mga pangyayaring yon sa asyenda. Taong 1955 na ay, Isko, iho, gusto mo ba ng trabaho? Wika noon ng isang lalaki. Si Isko, mga kabagis, ay isang binatang magsasaka lamang mula sa silay. Inaalok siya noon ng isang lalaki na bantayan ang asyenda sa Bacolod dahil may nakabili daw dito, at ino-offeran siya ng maayos naman na halaga ng sahod para sa pagbabantay dito, kasama pa ang libreng tirahan. At dala nga ng kahirapan nung araw, yung tipong paminsan-minsan ka lang makakita ng salapi, ay umuo naman agad noon si Isko. Kaya't sa araw ding yon, dala ang mga gamit ni Isko kasama ang mga abubot na pinamana ng kanyang lolo noon na isang albularyo. Ay isinakay na si Isko sa isang karwahe kasama yung lalaking nag-alok sa kanya ng trabaho. At lumipas nga ang araw, ay nakarating na sila. Ho! Ho! Wika ng nagmamaneho ng kabayo. Nakarating na nga sina Isko sa asyenda Arrieta. Doon lang sila sa harap ng gate tumigil. At hindi na nila ipinasok pa ang karwahe sa malawak na parang ng asyenda. At sa pagbaba ni Isko sa karwahe, bumungad sa kanya ang isang napakatayog na gate. May kalawang na, at ang pader naman na pumapalibot sa asyenda ay nabalot na ng mga maliliit na halaman, mga baging at iba pang damo sa sobrang ang kalumaan na nito. Parang walang umaasikaso nga sa lugar. Pero ang pinagtataka naman ni Isko ay di man lang bumabanon ang lalaki sa karwahe, at sinabi na lang nito na, Iyo, ito ang susi ng gate, pati ng mansyon. Ikaw nang bahala dyan, ha? Magkikita ulit tayo pagka sahuran mo na ulit. Salita nung lalaki habang inaabot sa pintuan ng karwahe ang mga susi. Sige ho, Ginoo. Salamat ho. Wika ni Isko, sabay kuha niya ng susi.
Ngumiti lang naman noon ang lalaki sa loob ng karawahe, sabay sabi niya ng, "Alis na tayo!" "Opo, senyor!" "Hey! Hey!" At doon ay naiwan na ngang mag-isa si Isko sa harapan ng Hacienda Arrieta. At doon nga siya mamamalagi mula sa araw na yon. Nang makaramdam siya ng pag-init naman sa kanyang bulsa, nung bubuksan niya sana ang gate. Ano ba to? Wika niya, sabay hugot nito ng isang maliit lang na bote na transparent yung kulay. Kaya makikita mong parang may laman na lana at may mga parang maliliit na ugat na halaman. Delikado to ah. Gaano kaya kalapit to? Bulong niya sa kanyang sarili. Bahala na nga lang. Nandito na ako eh. Mag-iingat na lang siguro ako. Dagdag pa niya. Sabay ng pag-cross sign niya bago niya binuksan ang gate. Bit-bit nga ang kanyang mga gamit ay pumasok na noon si Isko. Ngunit habang naglalakad siya sa daan na gawa sa bricks papunta sa mismong entrada ng mansyon, ay nakaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin. Tumayo ang buhok nito sa katawan na para bang nararamdaman niyang may kakaiba at may mga lalang siyang kasama sa loob ng hacienda. Magtatagal kaya ako dito? Grabe naman. Kung di lang dahil sa pera at kung alam ko lang na ganito dito, di na ako pumunta. Mas maganda pa atang inasikaso ko na lang yung kakarampot na bukirin ko doon. Bulong-bulong noon ni Isko sa kanyang sarili. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kaya ganito ang mga reaksyon ni Isko sa kanyang mga nararamdaman, ay isa rin siyang antingero. At marami na rin itong naging karanasan tungkol sa mga lalang na hindi natin nakikita. At mayroon na rin siyang nabibilang sa kanyang daliri na mga pangyayari sa buhay tungkol sa mga aswang. At nang marating na nga ni Isko ang mismong pintuan ng lumang mansyon, agad niyang sinusihan ito para buksan. Butterfly door o double door iyon. At nang pagkabukas niya, tumahimik muna siya dahil sa unang sulyap pa lamang niya sa loob nito mula sa pintuan ay nakaramdam na ito ng kakaibang presensya sa paligid. Sabi ko na nga ba may maling nangyayari sa bahay na to. Napakarami ng nakatirang nilalang ngayon dito, mga hindi matahimik na kaluluwa. Bulong nito sa kanyang sarili at pumasok na rin lang siya sa loob upang pagmasiraan o siyasatin ng konti ang lugar. At sa malapit nga sa pintuan ay napalingon siya dahil napansin nito ang isang malapad na larawan mula sa dingding. At doon ay nakita niya ang isang lalaking matanda. Katabi nito ang isang medyo matanda na rin na babae. At sa magkabilang gilid nila ay ang dalawang binatilyo na parang siyang mga anak nila. Ito sigurong pamilya Arrieta. Lumang-luma na tong larawan na to ha. Pero ang sabi naman ni Ginoong Valdez, 5 taon pa lang umalis ang pamilya na to. Hindi kaya sobrang tanda naman nila kung pagbabasihan ng larawan na to? Nang nagulat siya dahil sa may nalaglag sa bahay mula sa tuktok. Pero nang tinignan niya kung saan yun, parang wala naman. Tapos ay tahimik pa rin. Nang napalingon naman na siya sa isang bintana, pagkatapos ay linapitan niya iyon. Binuksan niya ito at tumungaw sa labas. Nang ikinalat nito ang kanyang paningin sa bahaging yon ng bakuran, ay nakita niya ang isang kubo na nasa gitna ng damuhan. Medyo tabingi na, kaso mukhang pwede pa namang tirahan. Kaya ang sabi na ni Isko sa sarili ay, buti na lang may kubo pa. Doon na lang ako. Hindi ako pwedeng manirahan dito sa mansyon. Baka di ako makatulog ng maayos dito. Bukas na lang ako maglilinis. Total, paggabi na. Salita niya sabay lumabas nga siya ng mansyon at mas pinili ni Isko ang kubo kaysa manirahan sa napakalaking bahay na yon. Kinandado ni Isko ang mansyon, tapos ay pinuntahan niya yung kubo. At laking pasasalamat nito na maayos pa naman yung kubo kahit medyo tabingi na yon. Konting linis at ayos lang ay pwede naman ng tulugan. At ipinagpaumaga na lang noon ni Isko ang paggawa niya dito.
Dahil sa papagabi na nga nang nagsindi siya noon ng lampara para magkailaw siya. Pero hindi naman pangkaraniwan na lampara ang ginagamit niya, sapagkat ang parang ginagamit niya na gaas dito ay langis na kayang umapoy. At ang usok noon ay nagtataboy ng masasamang elemento at mga kaluluwang ligaw, mga engkanto o mga lalangpa ng dilim. Yan na po. Dagta ng dugo ng ugat ng Damong Maria. Mabisa yan laban sa masasamang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Naalala pa ni Isko ang bilin ng kanyang lolo noon habang sinisindihan nito ang lampara. Pagkatapos kumain noon ni Isko, nung huling baon niya na binigay naman ni Ginoong Valdez, ay nahiga na ito. 7:00 na rin kasi ng gabi at ayaw na nitong lumabas pa, sapagkat alam niya nga may mga lalang siyang kasama, espiritual man o pisikal, sa malawak na lupain na yun. Ang daming lamok. Makakatulog kaya ako nito? Wika niya na parang relax lang naman si Isko, hanggang sa di na niya namalayan ay kalagitnaan na ng gabi. Nang napabangon siya bigla kasi narinig niya ang mga kakaibang tunog sa loob ng hasyenda. Ganon yung mga naririnig niya, yung tipong hindi mo alam kung anong animalang tumutunog sa labas. Agad na naalarma naman noon si Isko, kaya't ang ginawa niya, binuksan nito ang kanyang bag at kinuha niya ang isang parang ice pick na patalim. Pagkatapos ay sinukbit niya ito sa kanyang bewang na parang may nakasadyang lalagyan ito. Tapos ay mga bala na ng flying stick at pati yung balaan nito. Mukhang nakahanda nga si Isko ano man ang mangyayari sa lugar na pinuntahan niya. Dahil kung hindi nyo kasi na itatanong, yung ice pick na dala niya ay hindi rin pangkaraniwan. Dahil yung talim nito o bakal na gamit niya dito ay galing sa pako ng kabaong mula sa simenteryo. At dinebusyonan ito ng kanyang lolo noon at pati na rin siya sa lahat ng araw ng Semana Santa. Ganun na din yung balang dala niya para sa flying stick niya. Pako rin yun ng kabaong mula sa simenteryo na sinadyang ginawa lamang yun ni Isko o linilok para maging bala ng flying stick niya. I-comment nyo na lang mga kabagis kung sino ang nakakaalam niyan. Ngayon ko rin lang narinig kasi na pwede palang gawing armas sa mga lalang ng dilim ang pako ng lumang kabaong sa simenteryo. Pero siguro may ritual din yan. Malay natin, baka dapat andun ka sa simenteryo 12:00 ng gabi. May hawak na martilyo tapos nagbubunot ka dun ng pako habang kumakanta. Nako pag ako yan, tutulog na lang ako. Nakakatakot naman pag ganon. Sa kwento na tayo, seryoso na. Nang sumilip na si Isko sa bintana at sumipat ito sa parting gilid ng mansyon, wala pa naman siyang nakikita. Hanggang sa napansin niyang may mga aninong nagtatakbuhan at nung medyo nakapag-adapt na ang mga mata ni Isko sa dilim, ay bumulong-bulong lamang ito ng kargang orasyon sa kanyang katawan. Dahil nakita niyang may mga nilalang o parang mga tao na gumagapang-gapang at umiikot yon malapit sa kanyang kubo. At hindi pwedeng magkamali si Isko. Ito yung mga nilalang na nararamdaman niya kanina nung pumasok siya sa hasyenda. At siguradong sigurado siya na mga aswang. Aswang ang mga ito. Pero hindi naman masyadong kinakabahan noon si Isko, sapagkat alam niyang hanggat nakasindi ang kanyang kakaibang lampara, hindi makakalapit ang mga yun sa kubo ng kulang-kulang na 5 metro papaikot. At kung lalapit man sila, ay nakahanda siyang itira ang flying stick nito. At ang pinag-aalangan lang noon ni Isko, mga nasa 10 ang nabibilang niyang liligid-ligid sa kubo niya. Nang biglang napabaling ng sipat noon si Isko sa bubungan ng lumang mansyon, at doon ay nakita nito ang isang matangkad na nilalang na nakatayo mismo sa bubungan. Maitim ang balat noon at parang nakasalawal lang ito, pero matipuno ang pangangatawan.
nang makita niyang parang iinat-inat ito. Hanggang sa lumabas ang pakpak nito sa likod. Parang pakpak yun ng paniki. Pero ang laki, nakaakma iyon sa laki ng nilalang. Hanggang sa lumingon sa butas ito ng kubo kung saan naman nakasilip eksakto si Isko. Alam ni Isko na nakikita siya nito sapagkat nagtama pa ang kanilang mga mata ni Isko nang biglang nagturo ang aswang na nasa bubungan ng mansyon sa kubo na parang direktang pagsasabi ng hamon kay Isko na nasa loob ng kubo. Ramdam ni Isko na siya nga ang itinuturo noon. Pero bumulong lang naman noon si Isko sa kanyang isipan ng, sige, pumarito ka at tinitiyak ko sa'yo na hindi ako magmimintis na baunan ng pako ang noo mo. Wika niya ng matapang. Nang bigla ding lumipad ang lalang na yun papalayo. Ngunit linagpasan pa nito ang kubo kung nasaan si Isko. Kumbaga sa tuktok ng kubo yon dumaan na para bang ang direksyon na pupuntahan noon ay sa gawe ng lupaing malawak. At nung nakita naman ng mga lalang na nasa baba sa labas ang paglipad noon ay umalis na rin ang mga aswang sa pagkakapalibot nila sa kubo ni Isko. Ay, akala kong papalaban na ako dun Unang gabi ko pa lang. Uwi ka naman ni Isko sa loob ng kubo. Matapos yun ay wala naman nang nangyari ng gabing iyon at nakarelax din lang si Isko kahit hindi nga siya nakatulog ng maayos. Kaya't kinaumagahan ay maaga rin lang itong nagising at doon niya sinimulang kinumpune ang kubo na napili nga niyang pahingaan. Pero may isang problema lang noon si Isko dahil wala siyang makitang palikuran o CR. Nang tignan niya naman kasi yung lumang mansyon, wala. Sira na rin ang palikuran doon. Sa nag-aapura na nga siya noon kasi nga ay natatain na siya. Kaya ang nangyari, napakanta na lang siya ng sa bukid ay walang papel. Alam niyo na yung ibig kong sabihin mga kabagis. Pero nagdala naman siya ng tabo noon dahil sa meron namang gumagana na poso. Alam niyo yung poso noon na gawa sa malaking hawakan na kahoy, ganon. Kaya dun siya nakapag-igib ng panghugas ng alam niyo na. Nang matapos ngang magbawas ng karga si Isko sa malawak na bukid doon sa likod ng kubo, habang nagpupunas ito ng kamay sa laylayan ng damit niya, habang naglalakad, nagulat siya nang makita niyang, Miss, kanina ka pa? Kanina ka pa dito? Tanong ni Isko. Nakatayo kasi sa parang ng kubo ang isang napakagandang babae. Linapitan niya ito sa kanyang pagtatanong. Magandang araw, Ginoo. Ako si Sharon, ang anak ng bagong may-ari ng asyenda. Ganun ba? Ako si Robin. Pabirong wika ni Isko. Sabay nakipagkamay ito sa dalaga. Halos di na mabitawan ni Isko ang kamay ng babae. Dahil nga ang ganda nito. Parang nahumaling siya. Pero nang maalala ni Isko na yung kamay na ginamit niya sa pakikipagkamay sa dalaga ay siyang pinanghawak niya sa puwet niya kanina. Di ba nga, kagagaling lang niya sa malawak niyang CR. Nagulat naman yung babae kasi ura-urada ay bumitaw si Isko. Hindi pala Robin ang pangalan ko. Isko, biro lang. Ano? Biro lang yung Isko? Hindi. Ang ibig kong sabihin, biro lang yung pangalan kong Robin. So Isko ang totoo mong pangalan? Oo, Miss Sharon. Habang nagsasalita naman noon si Isko, ay napansin niya na may karwahe na nakapasok sa gate at may nakabantay doong kutsero. Miss, kasama niyo yon? Oo. Di ba nga anak ako ng bagong may-ari ng asyenda? Kaya ako nandito ay upang kumustahin ka dahil may pinadala si ama na pagkain at bigas na rin para daw may supply ka dito. Ganun ba? Yun, ayos yan. Galak na bigkas ni Isko. Kung gayon, sige na Ginoong Isko,
kunin mo na yung isang kabang bigas doon para masamahan ka pa ng kutsero. Ah, oo, miss. Sige, salamat ha. Uwi ka nun ni Isko, sabay madali nitong paglapit sa karwahe. Ari ko! Natawa pa noon si Sharon dahil nakita niyang madapa-dapa pa si Isko sa pagtakbo nito. At sa ilang sandali lamang, naibaba na nga ang lahat ng mga supply o rasyon kumbaga kay Isko. Ay tuwang-tuwa ito dahil nga mabait naman pala yung may-ari. Isa pa, napakaganda nung anak nung may-ari. Nang humirit pa nun si Isko. Miss Sharon, natanong mo rin ba sa iyong ama kung itatayo niya ako dito ng CR o palikuran? Alanganing tanong niya na medyo nahihiya pa. Wala bang CR ang lumang mansyon? Wala eh. Sira na. Ay, di paano ka nagbabawas? Miss, paumanhin. Pero kalimutan na lang natin yung mabahong usapan na yan. Salita ni Isko, nakakamot-kamot pa ng ulo. Pero dahil naman sa napakakwela ni Isko na kausap, sa mga oras na yon ay pinili pa ng dalaga na mag-stay doon. Kasi paminsan-minsan din lang daw siya namamasyal. Kaya minabuti nitong magpaabot na ng tanghalian. At nagluto naman noon ng inihaw na isda si Isko na dala rin ni Sharon. At doon ay pinagsaluhan nila ito kasama na rin yung kutsero. Tuwang-tuwa nun si Sharon dahil sa mga jokes at biro ni Isko. Ngunit nasa med sa pagsubo ng kanin si Isko dahil sa narinig niya. Ano? Namamatay? Tanong pa niya. Oo, Isko. Panglima ka na kinuhang katiwala ni ama dito sa bagong lupain na to o hasyenda. Hindi ko alam yung sinasabi nila kung totoo. Pero sabi nila, may sumpa daw ang hasyenda na to, kaya ganun. Ano? Sumpa? Dito ay napaseryoso ng mukha si Isko at naisip niya ang mga nilalang kagabi na nakita niya at salita niya sa kanyang isipan ng kung hindi ako nagkakamali, yung mga nilalang na yun kagabi ang may kagagawan sa mga naunang katiwala. Hindi sumpa ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao dito, kundi mga taong isinumpa na pumapatay ng tao. May problema ba, Isko? Ba't bigla kang nagseryoso? Wala. May naisip lang ako, Miss Sharon. Anong oras ba kayo uuwi? Tanong nito. Pinapauwi mo na ba kami? Ayaw mo ba sa amin na nandito? Tanong ni Sharon. Hindi naman sa ganon, Miss Sharon. Ayaw ko lang kasing abutin kayo ng gabi sa daan. Delikado eh. Alam mo na. Oo nga no. Napakaalalahanin mo naman. Hindi. Tsamba lang yun. Sagot nito. Hanggang sa matapos na nga sila na kumain, ay marami pa silang napagkwentuhan. Pero sabi nga ni Isko na hindi sila pwedeng gabihin sa lugar na yon o daan. Kaya 1 oras mahigit matapos silang kumain, ay nagpasya na silang umuwi. Ngunit dito ay hindi nila alam na dito na mag-uumpisa ang kalbaryo nila hanggang mamayang gabi. Sapagkat, Mamang Kutsero, nasaan ang kabayo natin? Hindi ko alam, Senyorita Sharon. Iniwan ko lang dito kanina katabi nitong kalesa. Hindi ko na napansin. Nawawala na ang mga kabayo. Paano ngayon? Paano tayo makakauwi niyan? Sabi pa ni Sharon nang biglang nagsara yung malaking gate. At nung liningon yun ni Isko, pati yung dalawa, saktong naisara na yung gate. At sa labas noon ay ang 3 tao na nakatayo, 2 babae at 1 lalaki. Parang nakapambukid ang mga yun ng kasuotan, pero nakatingin sila ng direkta nun sa 3, kay Isko, Sharon at Kutsero. Pero parang walang emosyon. Nang biglang nag-iba ang timpla ni Isko nang makita niya ang mga ito. Sabay, Hoy! Kayo ba ang kumuha ng kabayo?
Wika niya, sabay madali nitong lapit sa mga lalang sa labas na parang tuod lang naman ang mga yon, hanggang sa nagkalapit na nga ang mga ito, si Isko at ang tatlong tao na ang namamagitan lang ay ang nakasara na gate. Hoy! Ilabas yung kabayo! Alam kong kayong kumuha nun! At alam ko rin mga aswang kayo. At hindi ako natatakot sa inyo. Kaya ilabas niyo ang mga kabayo! Nang hindi naman sumagot ang tatlong yon sa pagpupuyos ng galit ni Isko, sabay lumingalang papaitaas yung lalaki sa labas na parang sinisipat yung araw. Sabay baling niya ng tingin kay Isko at sabi nito ng Oo, kami ang kumuha ng kabayo, binatang antingero. Pero kahit ibalik pa namin ang mga kabayo, ay huli na rin ang lahat. Wika nung lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin? Wika ni Isko naggalit na galit. Sabay nung napalingon siya sa banda paroon ng kalsada, ay nakita niya ang mga nakaupo. Yung iba ay nakatayo na parang mga nakatambay na tao sa magkabila ang kanto ng kalsada. Nang makita yon ni Isko, ay naiintindihan na nito ang nangyayari. Ano? Galol? Ayaw niyong paalisin ng mga panauhin. Kasama ako. Gago ka. Antayin mo ko dyan! Salita ni Isko. Ngunit ngumisi lang naman noon ang lalaki, pati yung dalawang babae. Nagmadali naman noon si Isko na pumunta sa kanyang kubo. Habang si Sharon at yung kutsero ay parang natigal po sa kanilang kinatatayuan dahil nung makita nila ang mga taong yon ay takot na sila na hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Pero nang bumalik naman si Isko, dala-dala ang kanyang flying speak, ay wala na ang mga tao sa labas ng gate. Leche! Wika niya ng pagkabwisit. Sabay binalikan niya na lang sina Sharon sa tabi ng karwahe. Isko? Ginoo? Anong klaseng mga nilalang ang mga yon? Parang hindi kami makakilos ni Senyorita Sharon nung tinitignan nila kami. Oo nga, Isko. Makakauwi pa ba kami? Makakauwi kayo, Miss Sharon. Yun nga lang ay hindi na sa ngayon, kundi bukas na. Dahil kahit mahanap pa natin ang mga kabayo, ay hindi na rin kayo makakalabas sa baryo na to ng ligtas. Anong ibig mong sabihin, Isko? Alam mo ba yung sumpang sinasabi mo kanina, Miss Sharon? Yung mga taong yun mismo ang mga sumpa o salot. Bakit? Mga aswang. Mga aswang sila. Wika ni Isko ng seryoso habang napapahigpit pa ng hawak sa may gomang kahoy na hawak niya na gamit niya na tirador. At sa pagkakataon nga na yon ay wala nang pagpipilian si Isko kundi labanan ang mga aswang sa lugar na ito, dahil alam niyang kahit pa umabot ng umaga sina Sharon ay hindi na sila palalabasin sa baryong yon nung mga aswang, sapagkat namarkahan na ang mga yon ng lalang sa lugar. At para kay Isko, okay sana kung siya lang, matitiis naman niya ang pananatili sa lugar na ito. Kaso, nakulong na sa hasyenda ang anak ng may-ari. At ang solusyon lang dito para matiyak ang kaligtasan ng babae, pati yung kasama niya, ay kailangan niya ng makipaglaban o maitaboy ang mga lalang doon na naghahasik ng panganib. At yaman nga na may alam si Isko sa mga ganitong bagay, sa araw na yon ay binilin niya sina Sharon, pati yung lalaki, na ang tanging gagawin lang nila ay manatili sa kubo kasama nung lampara para hindi siya magkaproblema at siya'y lalabas oras na dumating ang mga aswang. Kaya't nang sumapit na ang 3:00 ng hapon ay nag-umpisa ng magkarga ng bakod sa katawan niya si Isko. Kinuha niya na rin noon ang mga agimat na medalyon niya. Isa doon ay ang San Benito at pati na rin ang mga mutya na ibinakos niya sa kanyang bewang. Nagdasal siya hanggang sa umabot na ng 6:00 ng hapon. Yun ang ginawa niya. At ikinalat pa niya ang ibang asin na dala noon nila Sharon sa palibot ng kubo habang bumubulong-bulong ito ng mga orasyon. Parang bumibilib naman noon si Sharon sa mga ginagawa ni Isko, dahil sa kabila ng mapagbirong estilo ni Isko
at pagiging mabait ay iba na pala siya kapag pagtatanggol o gulo ang pinag-uusapan. Seryoso at matibay na ang kanyang paninindigan. Parang ang nakikita ni Sharon na may leon na hindi pwedeng gisingin sa katauhan ni Isko dahil mukha na siyang delikado nung matapos nitong magdasal o magritual kahit hindi naiintindihan ni Sharon ang ginagawa ni Isko. At oras pa nga ang lumipas ay gabi na. Isinuot noon ni Isko ang itim na bandana sa kanyang ulo. Miss Sharon, Ginoo, kahit anong mangyari dito lang kayo sa kubo. At huwag nyo lang hahayaan na mamatay ang lampara, kagaya ng bilin ko sa inyo. Sige Isko, mag-iingat ka. Huwag kang magalala, Miss Sharon. Sino nga asawa sa'yo kapag napahamak ako? Namula ang mukha nun ni Sharon at nabigla dahil kahit sa seryosong mga kaganapan ay nagagawa pang magbiro ni Isko. Biro lang, sige, alis na ako. Isara niyo tong pinto. Wika niya, sabay labas na nga. Nang oras na ang lumipas noon, ay tahimik pa naman ang paligid. Mga huni ng kuliglig at iba pang insekto ang iyong maririnig hanggang sa may tunog ng isang pagtama ng bagay sa labas. Nandito na. Nasaan ang ibang kasama mo? Wika nun ni Isko. Sabay bunot niya ng flying stick sa noo ng nilalang. At biglang sumilab ang katawan ng nakahandusay dahil sa tinamaan niya pala sa noo ang isang aswang. Hindi pala siya lumayo. Nandoon rin lang siya sa palibot ng kubo o bakuran ng mansyon hanggang sa Nakita niya ulit ang nilalang sa bubungan ng lumang mansyon. Yung malaking nilalang na may pakpak. Nang biglang lumipad ito papalayo. Anong binabalak nyo? Ipunta ako sa kuta nyo, sa lupain na ito. Wika ni Isko, kasabay ng paglingon niya sa kubo dahil kinakailangan niyang magdesisyon kung iiwan niya ang dalawa. At ang ginawa niya, babalik ako. Wika nito, sabay takbo at sinundan nga ang lumilipad na aswang. Takbo, takbo, takbo. Yon ang ginawa ni Isko. Paghingal pa niya habang nadadaan siya sa mga ilang talahiban hanggang sa mga ilang minuto lamang ay nakita niyang bumaba na ang nilalang o ang aswang. Malapit din lang sa mga talahib ng lupaing iyon. Nagtuloy-tuloy noon si Isko sa pagtakbo hanggang sa matanaw nito ang mumunting kabayan sa gitna ng lupain ng mga Arieta. Dito na bang kuta nyo? Wika ni Isko sa sarili, sabay nagpatuloy ito sa paglalakad na hanggang sa natigilan siya nang dalawang binatang lalaki ang biglang lumabas sa kanyang daraanan bago pa niya marating nga ang nasa 6 lang naman na kabahayan doon. Nanlaki ang mga mata ni Isko sapagkat naalala niya ang larawan na nakita niya sa mansyon. Dahil yun yung dalawang lalaki na nasa larawan, yung sumalubong sa kanya. Sila yun. Mga Arietang mga to. Sila yung nasa larawan. Pagtataka ng bahagya ni Isko, pero ngayon ay naliliwanagan na siya ng konti dahil alam niyang aswang ang dalawang ito. Sabi ko na nga ba, isa ring tanga ang antingerong to, kagaya ng ibang naunang ipinadala dito. Oo nga, mahal na kapatid. Pare-parehas lang silang tanga. At sasapitin din nito ang sinapit ng mga naunang albularyo at antingero na napadpad dito. Mga ulol! Tanga? Kayo ang mga tanga. Dahil dinala nyo pa ako dito. Huwag nyo akong ipares sa mga naunang antingero o albularyo na kinarne nyo. Wika ni Isko, kasabay ng batak nito ng kanyang flying stick. Wala yan! Wika nung isa, sabay biglang nag-iba ang anyo nito.
bilang sa aswang. At paglabas pa ng pakpak nito, sabay ng mabilis na paglipad nito at atake kay Isko. Ngunit bago dumapo yun kay Isko, binitawan ni Isko ang bala ng flying spear niya. Lumis naman ang direksyon at lumagpas naman kay Isko ang aswang. Sabay subsub na lang yon sa lupa at nagpagulong-gulong ng pasuray-suray. At pagtigil nun, ay biglang sumilab ang apoy sa katawan nito. Ano? Sinong tanga ngayon? Aswang? Salita ni Isko. Ah! Kapatid ka! Sigaw ng lalaki. Kasabay ng pagbabago nito ng anyo bilang sa aswang din at lumabas din ang pakpak niya. Kita ni Isko na parang yun na nga yung nakikita niya sa bubong ng lumang mansyon. Biglang inatake ng mabilis nito si Isko, kaya naman tumumba silang dalawa ni Isko at nagbunoon sila ng mga ilang sandali. Pero nung kakagatin na sa leeg si Isko ay saksak niya ng ice pick na gawa rin sa pako ng kabaong sa tagiliran nung nilalang habang nakapatong pa ito sa kanya. Tunog ng nilalang na parang naghihinalo. Itinulak naman ito ni Isko upang itabi para siya'y makabangon hanggang sa lumiyab na rin ang katawan ng lalaki sa lumang larawan. Parang wala lang naman kay Isko noon ang nangyari. At pinuntahan na ang mumunting kabahayan. Pero nung umabot siya doon ay nakita naman niya ang lalaking nakita niya sa harap ng gate, yung kinakumpronta niya. Ngunit may mga kasama itong parang taga doon din. Medyo marami rin ang bilang nila, kaya't naghanda nun si Isko para sa laban. Pero nagulat siya nang Ginoo, huwag mo kaming papatayin. Mga yanggaw lamang kami ng napatay mong magkapatid. Hindi kami lalaban sa iyo. Pakiusap nung lalaki kasabay ng pagluhod sa harapan ni Isko at sumunod yung iba niyang kasama. Panandali ang nanahimik noon si Isko hanggang sa, sige, tumayo na kayo. Pero hindi ako naniniwala sa pagmamakaawa nyo. Pero hindi ko naman kayo papaslangin. Kung aalis na rin lang kayo ngayon sa oras na to, sa lupain na to. Kondisyon ni Isko ng maotoridad. Pero hindi nyo nalupain ito. Wala kayong karapatang manirahan dito. Hindi na nun natuloy na nakaimik ang lalaki. At sa gabi nga na yon, sinunog ni Isko ang buong kabahayan na nakatago sa palibot ng talahiban nung matapos umalis ang mga yanggaw na aswang. At sa kabutihang palad naman noon, nung bumalik na si Isko sa kubo, ay wala namang nangyari kina Sharon dahil nga sa iniwang pangontra ni Isko. At pagsapit ng umaga, may dumating ulit na karwahe ng Iha, alalang-alala ako sa'yo. Bakit? Ano nangyari? Ba't hindi ka nakauwi? Doon ay nilahad ni Sharon ang nangyari sa kanyang ama na si Senyor Valdez din pala, yung nag-alok mismo ng trabaho kay Isko. Kaya't sa araw din yon, nang mag-usap na si Senyor Valdez at Isko, sa wakas ay nagawa mo pala, antingero. Ba't ninyo pa kasi sinabi sa akin na hindi pala pagiging katiwala ang trabahong inaalok nyo, kundi ang pagtataboy pala ng mga aswang na yon? Pasensya ka na, iho. Dahil kapag sinabi ko naman sa iyo ang totoo, ay tiyak na hindi ka sasama sa akin o sa alok ko. Hindi ba? Tama ho, Ginoo. Ito kasi ang naisip kong solusyon. Yung kumuha ko ng mga antingero albularyo para maitaboy sila dito. Pero sa kasamang palad
ay namatay din ang mga nauna sa'yo. Yun na nga ho. Ibig sabihin, senyor, maski pala ako, ipinusta nyo yung buhay ko dito. Pasensya ka na, iyo. Pero nagawa mo naman. Kaya magaling ka. Bueno, iyo. Yaman din lang na nagawa mo na ang nais kong mangyari, ay sasabihin ko na lahat sa iyo ang totoo. Nung nabili ko kasi ang lupain na to, ay nalaman ko din agad-agad ang katotohanan dito sa pamilya Arrieta. Nang isang araw daw ay naging aswang ang dalawa nilang anak. Hindi malinaw kung anong rason o anong dahilan kung bakit sila naging ganon. Ngunit nung nangyari iyon, ay doon na rin na nag-umpisa ang lagim na nangyari sa pamilyang ito. Unti-unting naglaho ang mga pisante o trabador at pati ang mga hayop sa hasyendang ito. Dahil sa hinihinala nilang pinatay sila ng dalawang magkapatid na Arrieta. Ah, ganun palang nangyari? Pero paano naman yung mga magulang nila, senyor? Tanong ni Isko. Ang alam ko, sabi lang nila na sila yung unang napatay ng dalawang magkapatid at para daw gawing alay sila sa nagbigay ng ganong kapangyarihan sa kanila, ang maging aswang o isang halimaw para daw mapanatili ang kanilang kabataan. At dahil nga sa naging animal na sila, sumunod yung bata na anak ng katulong. At mula doon ay unti-unti nang nawala ang lahat ng mga trabador dito. Maaaring yung iba ay nayanggaw nga nila tulad ng sinasabi mo, yung mga pinalayas mo dito. Pero ang importante ngayon ay maaasikaso na ang lupain na ito na wala nang nag-aambang panganib. At dahil ngayon sa'yo, iho, Isko, at hindi naman ako madamot, kaya uunahan na kita. Bilang gantimpala ay bibigyan kita ng 2 ektaryang lupain bilang hati mo dito. At dito ka na rin lang titira kung gusto mo para maging totoo ka ng katiwala. Ha? Lupa? Ayoko, senyor. Ayoko sa lupa. Ano? Anong gusto mo, iho? Si Sharon, yung anak nyo na lang, senyor. Ano? Pagkabigla ni Senyor Valdez at sa mga sumunod na buwan nga ay ikinasal si Sharon at Isko kasi ay gusto rin naman pala ni Sharon si Isko. Kaya wala nang nagawa si Senyor Valdez at pinakasalan nga ng kanyang anak, ang Katiwala.